Hello sa inyong lahat. Ito nga pala ang Bible Mystery. Samahan ninyo ako sa isa na namang misteryong kwento na ating pag-uusapan, ating tatalakayin, kung saan aking ipapaliwanag at aking isasalaysay ang kabuuang kwento. Kaya handa na ang inyong sarili at sabay-sabay nating panoorin at pakinggan ang kwentong ito. Naisip mo na ba kung ano ang maaring magdulot sa isang buong lungsod na mawasak sa apoy at asupre? O kung ano ang nagtulak sa mga anak na babae ni Lot na gumawa ng nakakagulat na desisyon na makipagtalik sa kanilang sariling ama upang masiguro ang pagpapatuloy ng kanilang lahi. Isipin na nabubuhay ka sa isang panahon kung saan ang pagdating ng apoy mula sa langit ay tugon ng Diyos sa kasalanan at kawalan ng katarungan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakakapanapanabik na kwento sa Biblia, ang pagkondena sa Sodom at Gomorrah. Ang episode na ito ay higit pa sa isang sinaunang kuwento. Ito ay isang makapangyarihang aral tungkol sa mga kasalanan na nagdudulot ng galit ng Diyos at kung ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon. Bukod dito, susuriin din natin ang mga kakaibang kahihinatnan at mga nakatagong mensahe na inihayag ng kuwentong ito. Kuwento ng mga lungsod ng Sodom at Gomorrah ay isa sa mga pinakakagiliw-giliw at nakapagtuturo sa malawak na panorama ng kasulatan na nag-aalok ng isang kamangamanghang sulyap sa sinaunang buhay sa gitnang silangan. Matatagpuan sa masaganang kapatagan ng Jordan, ang mga lungsod na ito ay hindi lamang mga geographical na palatandaan kundi mga simbolo din ng kasaganaan at yaman. Ang pagkakaiba sa pagitan ng tuyong disyerto at mga buhay na lungsod ay nagpapakita ng kagandahan at kasaganaan ng Sodom at Gomorrah na yumabong sa ilalim ng proteksyon at pagpapala ng Diyos. Ang aklat ng Genesis ay nagsasabi sa atin na ang lupain ng Ehipto ay tulad ng hardin ng Panginoon bago ang pagkawasak ng Sodom at Gomorrah na pinapatingkad ang kadakilaan ng rehiyon kung saan umunlad ang mga lungsod na ito. Gayunpaman, ang kasaganaan na ito ay hindi lamang isang salamin ng kasaganahan ng lupa, kundi na rin ng kakayahan ng mga naninirahan na pamahalaan ang kanilang mga mapagkukunan ng mahusay. Ang Sodom at Gomorrah ay kilala sa kanilang kayamanan at karangyaan na pumapantay sa anumang malaking lungsod ng panahon. Ang mga ito ay mga lugar kung saan ang buhay ay tila isang kapistahan ng kasaganaan, isang tunay na makalupang paraiso. Ngunit sa likod ng fasad ng karangyaan at kasaganaan, mayroong mga tensyon at salungatan na unti-unting lumitaw habang nagpatuloy ang kuwento. Habang namumukod tangi sila sa kanilang kaluhuan, mahalaga ring maunawaan ang kasaysayan at geographical na konteksto na humubog sa mga lipunan na ito. Matatagpuan malapit sa kung ano ngayon ang Dead Sea, ang mga lungsod na ito ay nasa isang rehiyon na nag-aalok ng lahat ng mga kondisyon para sa pag-unlad ng ekonomiya at kultura. Gayunpaman, habang nagpatuloy ang kuwento, makita natin na ang parehong kasaganaan ay ging entablado para sa makabuluhang moral na pagbulusok. Ipinahayag ng Biblia na ang mga tao sa Sodom ay masasama at makasalanan laban sa Panginoon, Genesis 13, na nagtatakda ng entablado para sa paparating na drama. Binasbasan ng Diyos ang mga lungsod na ito ng masaganang mapagkukunan, ngunit habang ang moralidad ng mga naninirahan ay bumaba, ang ugnayan sa pagitan ng kasaganaan at katuwiran ay naging lalong komplikado. Malinaw na ipinahayag ng mga kasulatan na sa kabila ng kasaganaan, mayroong lumalaking paglayo mula sa mga banal na prinsipyo na nagdulot ng mga pangyayaring may malaking saklaw. Sa puntong ito, nagsisimula nating maunawaan ang tunay na mga kahihinatnan na moral na pagbagsak at ang agarang pangangailangan na pagnilayan ng mga pagpapahalagang nagpapanatili ng katarungan at kabanalan. Ang mga lungsod na ito, na minsang kumikinang sa kasaganaan at yaman, ay nilubluban ng mga gawain na hindi lamang ikinagulat ng kanilang mga kapanahon, kundi pati na rin ng mga tagasunod ng Diyos sa buong kasaysayan. Inilarawan ng propetang si Ezekiel ang kalagayan ng Sodom na may kahulugan. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na si Sodom. Kapalaluan, kasaganaan ng pagkain, at kasaganaan ng katamaran ang nasa kanya at sa kanyang mga anak na babae. Hindi man lang niya pinalakas ang kamay ng dukha at nangangailangan. Ezekiel 60:49. Ang listahan ng mga kasalanan ay kinabibilangan ng kakulangan ng habag at katarungan, mga katangiang hindi maaring di parusahan sa harap ng Diyos. Ipinapakita ng Biblia na ang kayabangan at kawalan ng pakikiisa ay mga tatak ng Sodom at Gomorrah. Pinagtitibay ng aklat ni Jude ang pananaw na ito, binabanggit na ang mga lungsod na ito ay nagdusa ng kaparusahan ng walang hanggang apoy bilang halimbawa sa mga nabubuhay sa karumihan, Jude 7.
kabilang sa mga pinakakapansin-pansing kasalanan, ay ang kapalaluan, isang uri ng kayabangan na makikita sa karangyaan at kawalang pakialam ng mga naninirahan. Ang katakawan at katamaran ay kumpleto sa larawan, habang ang kasagaan ng mga yaman ay humantong sa labis na pamumuhay at pagwawalang bahala sa mga pangunahing pangangailangan ng iba. Sa ganitong paraan, ang Sodom at Gomorrah ay naging mga simbolo ng moral na pagbulusok at paglayo sa mga banal na prinsipyo na nagpapakita ng mapanganib na landas ng isang lipunan na sa kabila ng material na yaman ay naligaw sa kayabangan at kakulangan ng habag. Ang kwento sa Biblia ay nagsisilbing walang hanggang babala upang pagnilayan ang mga pagpapahalagang nagpapanatili ng katarungan at pagkatao. Ang mga naninirahan sa Sodom at Gomorrah ay nagpakasasa sa isang buhay ng kasyahan nang walang pakialam sa mga magiging epekto ng kanilang mga aksyon sa mga hindi pinalad. Ang kombinasyong ito ng mga kasalanan ay nagpapakita ng matinding kakulangan ng empatiya at katarungan, mga pangunahing haligi para sa isang makatarungan at balanseng lipunan. Kasing alarming din ang kawalan ng katarungan na namayani sa pang-araw-araw na buhay sa mga lungsod na ito. Ipinahayag ng Biblia na ang kawalan ng habag at pagwalang bahala sa mga nangangailangan ay karaniwan. Hindi nila inabot ang tulong sa mga nagdurusa at nangangailangan ayon sa paglalarawan ni Ezekiel. Ang pagkabigo na isulong ang katarungan at pakikiisa ay lumikha ng isang kapaligiran kung saan namulaklak ang kasalanan ng walang hadlang na nagbigay daan sa matinding hatol na darating. Habang lalo nating sinisiyasat ang mga kasalanan ng Sodom at Gomorrah, nagiging imposibleng huwag pansinin ang lalim ng korupsyon na bumalot sa mga lungsod na ito. Ang paglabag sa mga banal na alituntunin at ang kakulangan ng pagsisisi ay nagdulot ng hindi maiiwasang kapalaran. Ang paghuhusga sa Sodom at Gomorrah ay isa sa mga pinakadramatiko at makapangyarihang kuwento sa Biblia na nagpapakita ng tugon ng Diyos sa laganap na kasalanan. Nagsisimula ang kuwento sa pagdating ng mga anghel na ipinadala ng Diyos upang siyasatin ang kalagayan ng mga lungsod. Sa Genesis, mababasa natin na 2 anghel ang dumating sa Sodom sa gabi at sinalubong ni Lot na tinanggap sila sa kanyang tahanan nang may pagmamapagtuloy sa kabila ng mga malinaw na panganib. Genesis 19:1. Si Lot, pamangkin ni Abraham, ay may mahalagang papel sa kwentong ito sa Biblia. Ang anak ni Haran, kapatid ni Abraham, si Lot ay kinuha ng kanyang tiyuhin matapos mamatay ang kanyang ama. Kilala sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa Diyos, tinanggap ni Abraham ang responsibilidad na alagaan si Lot at ang kanilang relasyon ay naging mahalagang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga paglalakbay. Ipinakikita ng Biblia si Lot bilang isang tao ng mabuting karakter, ngunit isa ring tao na haharap sa mga hamon at mapanganib na pagpipilian. Habang umuunlad sina Abraham at Lot, pinalalawak ang kanilang mga ari-arian at kawan. Ang lupa ay naging hindi sapat upang suportahan silang dalawa. Ang sitwasyong ito ay humantong sa isang mapayapang paghihiwalay, kung saan ipinakita ni Abraham ang malaking kabutihang loob sa pamamagitan ng pagbibigay ng unang pagpili ng mga magagamit na lupain. Ang kanyang saloobin ay nagpapakita ng malalim na tiwala sa Diyos. Nang makita ang kasaganaan ng mga lupain sa paligid ng Ilog Jordan, pinili ni Lot na manirahan sa kapatagan na sumasakop sa mga lungsod ng Sodom at Gomorrah. Ang mga desisyon ni Lot ay tila lohikal mula sa isang material na pananaw na akit sa kasaganaan at yaman ng rehiyon. Gayunpaman, inihayag ng Biblia na ang mga lungsod na ito ay kilalang-kilala sa kanilang immoralidad at kasalanan. Sa pagsettle sa Sodom, hindi lamang naging residente si Lot ng lungsod, kundi nakuha rin niya ang isang posisyon ng lokal na pamumuno na nakaupo sa tarangkahan ng lungsod, isang tanda ng paggalang at impluensya. Bagaman kaakit-akit ang pagpili ni Lot sa mga tuntunin ng yaman, inilagay siya nito sa isang komplikado at mapanganib na posisyon, malapit sa isang napipintong kapahamakan. Gayunpaman, ang pagiging malapit sa kasalanan at kawalan ng katarungan ay nagdala ng matinding mga hamon sa espiritual at moral na aspeto. Ang buhay ni Lot sa Sodom ay naging entablado para sa tumataas na tensyon sa pagitan ng material na kasaganaan at moral na pagkabulok. Ang presensya ni Lot sa lungsod ay hindi nakapagpigil sa paglaganap ng korupsyon at kasamaan. Sa halip, inilagay siya nito sa isang desperadong kalagayan na nangangailangan ng banal na interbensyon. Ang critical na senaryong ito ay isa sa mga dahilan kung bakit pinili ng Diyos si Lot upang tanggapin ang 2 anghel na dumating sa Sodom.
Ang pagdating ng mga sugo na ito ay minarkahan ang simula ng isang serye ng mga pangyayari na maghahatid sa banal na paghuhukom. Ang sitwasyon ay mabilis na naging madilim ng palibutan ng mga kalalakihan ng Sodom ang bahay ni Lot. Hinihingi na ibigay niya ang mga bisita upang makilala nila sila ayon sa inilarawan sa Genesis 19:5. Ang gawaing ito ng kasamaan at karahasan ay malinaw na indikasyon ng moral na pagkabulok na bumalot sa lungsod. Sa desperadong pagsisikap na protektahan ang mga anghel, inialok ni Lot ang kanyang sariling mga anak na babae bilang kapalit, na ipinapakita kung gaano kalubha ang hamon sa kanyang moralidad. Gayunpaman, na magitan ng mga anghel, pinalabo ang mga mata ng mga umaatake at pinigilan silang magtagumpay sa kanilang mga balak. Ang susunod na hakbang sa banal na paghusga ay ang nalalapit na pagkawasak ng mga lungsod. Ipinabatid ng mga anghel kay Lot ang plano ng Diyos na wasakin ang Sodom at Gomorrah at pinalaan siyang tumakas kasama ang kanyang pamilya. Sa isang akto ng habag, iniutos ng mga anghel kay Lot na tumakas para sa kanyang buhay, huwag lumingon o huminto saan man sa kapatagan, tumakas sa mga bundok upang hindi mapahamak. Genesis 9:7. Ang pagpipilit na tumakas at ang utos na huwag lumingon ay nagpapakita ng tindi ng sitwasyon at ang kagyat na pangangailangang iwasan ang banal na paghuhusga. Pagkatapos ng babala ng anghel, nag-atubili si Lot na lisanin ang lungsod. Ayon sa Genesis 19:6, ngunit siya ay nag-atubili na nagpapahiwatig na sa kabila ng pangangailangan ng sitwasyon, hindi agad sumunod si Lot sa mga utos ng anghel. Ang kanyang pag-aatubili ay nagpapakita ng hirap sa paglayo sa pamilyar na kapaligiran at ang pagtanggi na ganap na tanggapin ang nalalapit na kapahamakan. Ang pag-aatubili ni Lot ay maaring makita bilang isang refleksyon ng kahirapan sa pagtalikod sa lungsod at sa buhay na kanyang nakasanayan, gayon din ang maaring kakulangan ng buong pagkaunawa sa tindi ng sitwasyon. Nang makita ang kanyang pag-aatubili na magitan ng mga anghel sa isang akto ng habag upang matiyak ang kanyang pagtakas. Inilarawan ng teksto ng Biblia na kaya't hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang mga kamay ng kanyang dalawang anak na babae, sapagkat ang habag ng Panginoon ay sumaka niya at tinala nila siya palabas at inilabas sa labas ng lungsod. Genesis 19:6. Ang gestong ito ay nagpapakita ng banal na habag at direktang pagtulong upang matiyak na si Lot at ang kanyang pamilya ay maligtas kahit na sa kabila ng kanilang pag-aatubili. Habang si Lot at ang kanyang mga anak na babae ay sumunod sa mga utos at tumakas patungo sa lungsod ng Zor, ang kanyang asawa ay sumuway sa banal na utos at lumingon pabalik. Ang pagsuway na ito sa isang tila simpleng, ngunit mahalagang utos, ay nagresulta sa isang kakilakilabot na pagbabago. Iniulat ng Biblia na lumingon ang asawa ni Lot at naging isang haliging asin. Genesis 19:26. Ang pagbabagong ito sa asin ay sumisimbolo ng pagkondena at ang pagiging permanente ng paghuhusga ng Diyos sa Sodom at Gomorrah, na sumasalamin sa kahalagahan ng ganap at masunuring pagsunod sa mga banal na utos. Ang pagkawasak ng mga lungsod ay isang malaking pangyayari na pinangunahan ng apoy at asupre ayon sa ipinangako ng Diyos. Isinalaysay ng Biblia na pinaulanan ng Panginoon ng asupre at apoy ang Sodom at Gomorrah mula sa langit, Genesis 19:24. Ang apoy na ito ay hindi lamang tinupok ang mga lungsod, kundi nagsilbi rin bilang isang malinaw na tanda ng banal na potlaban sa kasamaan. Ang ganap na pagkawasak ng mga lungsod ay isang akto ng katarungan at isang babala sa mga susunod na henerasyon tungkol sa mga konsekwensya ng kasalanan. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagmarka ng katapusan ng Sodom at Gomorrah, kundi nagbigay daan din sa pagninilay sa katarungan at kabanalan ng Diyos. Ang matinding paghusga sa mga lungsod na ito ay nagpapakita na hindi pinapayagan ng Diyos ang moral na korupsyon at kawalan ng katarungan. Ipinahayag ng Panginoon dahil lumaki na ang daing laban sa kanila at napakabigat ng kanilang kasalanan. Genesis 18:3. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng kabigatan ng mga kasalanang ginawa ng mga lungsod at ang banal na pangako sa katarungan sa kanyang kabanalan. Hindi maaring balewalain ng Diyos ang paglabag sa mga prinsipyong siya mismo ang nagtatag. Isa sa mga pinakamatingkad na aral ay ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga matuwid at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Si Lot at ang kanyang pamilya ay naligtas mula sa pagkawasak dahil sa pagiging matuwid ni Lot at pagsunod sa banal na babala. Umalis si Lot kasama ang kanyang dalawang anak na babae at ang kanyang asawa, Genesis 19.
Ang akto ng habag na ito para sa mga matuwid ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa pagprotekta sa mga sumusunod sa kanyang mga utos kahit sa gitna ng matinding paghuhusga sa kasamaan sa paligid. Bukod dito, binibigyang diin ng kwento ang pangangailangang humiwalay sa mundo at sa mga tukso nito. Ang utos kay Lot na huwag lumingon ay sumasagisag sa pagtalikod sa mga lumang gawi at paglayo sa mga tiwaling impluensya. Huwag lumingon, sabi ng Panginoon, isang malinaw na utos na huwag kumapit sa mga lumang gawi at mga kaugalian na nagdulot ng pagkawasak ng lungsod. Ang paghihiwalay na ito ay mahalaga para sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos at pag-iwas sa mga pagkakamaling nagdala ng pagbagsak ng Sodom at Gomorrah. Ang pagkawasak ng mga lungsod na ito ay nagsisilbing isang patuloy na paalala na hindi dapat maliitin ang katarungan at kabanalan ng Diyos. Malinaw na ipinapakita ng Biblia na ang kasalanan ay may hindi maiwasang mga kahihinatnan at ang banal na katarungan ay hindi mapagkakamalian. Ang mga aral mula sa kapalaran ng Sodom at Gomorrah ay isang panawagan sa pansariling pagmumuni-muni at pagkilos ayon sa mga banal na prinsipyo. Ang kwento ng Sodom at Gomorrah ay hindi lamang isang kwento mula sa nakaraan, kundi isang gabay para sa pamumuhay ng buhay na nagbibigay karangalan sa Diyos at tumatanggi sa kawalang katarungan. Si Lot sa pagpiling manirahan sa Sodom ay gumawa ng isang desisyon na sumasalamin sa kanyang paghahangad ng kaginhawaan at kasaganaan, ngunit inilagay din siya sa panganib ng mga kahihinatnan ng malaganap na kasalanan sa lungsod na iyon. Ang desisyon ni Lot na manatili sa Sodom sa kabila ng malinaw na mga palatandaan ng moral na pagkabulok ay sa huli ay naglagay sa kanya sa isang critical na posisyon ng ang pagkawasak ay naging di maiiwasan. Ipinapakita rin ng to kung paano maapektuhan ang ating mga pagpili, hindi lamang ang ating sariling buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga nasa paligid natin. Ang mga desisyon ni Lot at ang kasunod na trahedya ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanyang pamilya at sa kanyang sariling buhay na nagsisilbing paalala na ang ating mga aksyon ay may malawakang mga implikasyon. Ang paghahanap ng banal na patnubay sa lahat ng ating mga desisyon ay mahalaga upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaring humantong sa matinding kahinatnan. Pagkatapos tumakas mula sa Sodom at Gomorrah, si Lot at ang kanyang pamilya ay hinarap ang isang hindi tiyak at hamon na landas. Sila ay nagtago sa Zoar, isang maliit na bayan na malapit, ayon sa itinuro ng mga anghel. Bagaman ang Zoar ay isang mas ligtas na opsyon kaysa sa mga nakapaligid na rehiyon, ang takot sa nalalapit na pagkawasak ay patuloy na bumabalot sa kanila. Kahit na may pansamantalang kaligtasan, ang buhay ni Lot at ang kanyang mga anak na babae ay hindi naging madali. Ipinakita ng Biblia na matapos ang ilang panahon, lumipat si Lot at ang kanyang pamilya mula sa mga kalapit na bayan upang manirahan sa mga bundok dahil sa takot na manatili sa Zoar. Ang desisyong ito ay bunga ng patuloy na takot sa paghuhusga ng Diyos at ang pangangailangang makahahanap ng bagong tahanan sa isang mas ligtas na kapaligiran. Sa kanilang bagong lugar sa kabundukan, ang buhay ni Lot ay naging markado ng pag-iisa at mga pagsubok. Hinarap nila at ng kanyang mga anak na babae ang isang sitwasyon ng matinding kahinaan. Ang paglipat sa isang mas simpleng at mas nakahiwalay na buhay ay nagdala ng mga hamon sa kaligtasan at ang pangangailangan na umangkop sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Bagaman hindi nagbibigay ng maraming detalye ang Biblia tungkol sa yugtong ito, malinaw na ang pamilya ay hinarap ang kakulangan at mga paghihirap habang sinusubukang muling buuin ang kanilang buhay na malayo sa sibilisasyon na kanilang nakilala. Ang sitwasyon ay lumala ng mga anak na babae ni Lot na nakadarama ng kawalan ng pag-asa at walang pag-asa sa hinaharap ay gumawa ng isang matinding desisyon. Naniniwala silang sila na lamang ang natitirang tao sa mundo, kaya't nagpasiya silang itaguyod ang lahi ng kanilang ama sa isang kontrobersyal na pangyayari. Ipinakalasing ng mga anak ni Lot ang kanilang ama at nakipagtalik sa kanya na nagresulta sa pagkakaroon ng dalawang anak na lalaki, sina Moab at Ammon. Ang mga anak na ito ay naging mga ninuno ng mga bansa ng Moabita at Ammonita ayon sa Genesis 19:30-38. Ipinapakita ng kwentong ito ang mahirap na kalagayan at desperadong mga desisyon na ginawa ng pamilya ni Lot sa panahon ng krisis. Ang landas ni Lot at ng kanyang pamilya pagkatapos umalis sa Sodom ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng mga kahihinatnan ng mga pagpiling ginawa sa buong buhay. Ang matinding pagbabago sa kanilang pamumuhay
at ang mga pagsubok na hinarap ay sumasalamin sa mga komplikasyon ng buhay at ang kahalagahan ng tapat na pagsunod sa gabay ng Diyos. Habang pinag-aaralan natin ang mga aral na ito, nagsisimula nating maunawaan ang pangangailangan na hanapin ang kalooban ng Diyos sa ating sariling buhay at kung paano ito maaring makaapekto sa ating kapalaran. Kung paanong inutusan si Lot na huwag lumingon pabalik at hanapin ang kaligtasan, tayo rin ngayon ay tinatawagan na itutok ang ating mga mata kay Kristo at huwag pabighani sa mga tukso ng mundo. Pinalan tayo ng Biblia, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Mateo 24 verse 42.